Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kaban. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Bagamat ang ating Panginoong Jesus ay tanyag, popular, bagamat ang tao ay humahabol sa Kanya, naghahanap sa Kanya, sa panahong ito, ang habol ng Panginoon ay hindi popularidad. Ang habol ng Panginoon ay hindi maging sikat. Marahil ito ay taliwas sa hinahanap ng mundong ito sa panahon ngayon, na ang mundo naghahangad, naghahabol sa kasikatan, popularidad. Ngunit ang Panginoon, kung naging popular man siya, kung naging sikat man siya, kung dumami man ang kanyang mga tagasunod, ito ay hindi dahil sinadya niya. Kung titignan po natin yung ating ebanghelyo, matutunghayan po natin na ang paghahanap kay Jesus ay dahilan
o ang dahilan ng paghahanap ng mga tao kay Jesus ay dahil sa kanyang paggawa ng kabutihan. Ang mga tao ay nakasumpong, nakatanggap ng kabutihan ng Panginoon. Ang mga tao nakaramdam ng relief, kalayaan mula sa pagpapahirap ng karamdaman, mula sa pagkaalipin ng kasalanan, kung kaya't siya ay hinanap ng mga tao. Lalo na bandang huli ng Ebanghelyo. Pagkatapos si Jesus ay manalangin sa isang ilang na lugar. Umagang-umaga, bumangon siya at sabi dito, nagdasal siya sa Ama. Hinanap siya ng mga alagad. Bakit? Dahil ayon dun sa sinabi ng mga alagad, maraming naghahanap sa inyo. Maraming naghahanap sa inyo. Naroroon na yung level ng kasikatan, ng popularidad ng Panginoon. Pero, ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, hindi. Marami bang naghahanap sa akin? Pero hindi. Sabi niya sa Ebanghelyo, kailangang magpatuloy tayo. Pumunta rin tayo sa mga kalapit bayan upang ako ay makapangaral doon. Upang ako ay makapangaral doon. Malinaw sa ating Panginoong Hesus kung ano talaga yung kanyang misyon. Kung ano talaga yung kanyang layunin. Hindi para kumuha ng maraming followers. Kung hindi mangaral. Yun ang kanyang pangunahing sadya, ang mangaral. Dahil sa pangangaral, alam ng Panginoon, doon magmumula ang hinahanap ng mga tao o ng mundo na kagalingan, kalayaan at kapahingahan ng kalooban. Sa mga salitang buhay na binibitiwan ng Panginoon sa harap ng mga tao, individual man, kagaya noong biyanan ni Simon Pedro, o pangmaramihan man, kagaya yung sinasabi sa Ebanghelyo na mga taong nagtipon-tipon sa pintuan ng bayan na iyon. Ito ang lahat gagawin niya, ginagawa niya para sa kabutihan. Isang paalala po sa atin na ang buhay natin nawa hindi nakasandig. Ibig sabihin, hindi nagsisimula at hindi nagtatapos dahil sa ating hangaring maging popular o sikat o tanyag. Ang ating buhay ay naglalayon o dinisenyo ng Panginoon para gumawa ng kabutihan. Sa panahon na tila ang lahat walang pakialam, naroroon ng Panginoon, gumagawa ng paraan para maramdaman ng bawat isa na ikaw ay mahalaga. Sa panahon na parang ang lahat nagsasarili, sinasabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, may kasama ka, at ikaw ay may pananagutan sa iba. Sa mga panahon na tila parang pagod na, hinang-hina na, ang Panginoon sa layuning gumawa ng kabutihan, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Yan ang layunin ng Panginoon. Kung naging sikat man siya, tanyag, kung dumami ang followers niya, araw-gabi, hinahanap siya, ito ay bunga lamang ng kanyang paggawa ng kabutihan. Siguro po ang tanong, ano ang dahilan ng ating pagiging sikat?
Ano ang dahilan ng pagkakaroon natin ng maraming tagasunod? Ito pa ay dahil sa kabutihan o dahil may ginagawa tayo na nakalilibang nga pero nakakasakit naman sa iba? Ano ba ang ating gustong abutin araw-araw? Ano ba yung gusto nating ma-accomplish every day? What do you want to accomplish today? What do you want to accomplish tomorrow? What do you want to accomplish every day in your life? Ano yung gusto mong magampanan, magawa, matupad? Ang mungkahi ng Panginoon, yung kanyang halimbawa, na ang magiging layunin, hangad, o misyon, sabihin na natin, araw-araw na binibigay niya sa ating buhay ay ang paggawa ng kabutihan.